refining pot is for silver, and the furnace is for gold, but the Lord tests the hearts of men. Okay, shoutout muna tayo kina Marco Hunculada, Dambao, Aldrin Jacinto, Cirilo Jaom. Shoutout din kay TH, Scientist Master, kay user VO50, Robelin Lopez, Rogelio Cortez, Wangbu, Gerald Lanterna, Pedrito Ray, LGB Misor. Shoutout din kay Jonas Teng, Arnel Lapor, Glenn Mario, Dennis Mordino, Arcadio Angkon, Arnold Scala, and lastly shoutout kina Desiderio Lamsin, Kawan Art TV, Miss In, Crystal Dawn, at kay user CC3. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Sa pagkakataon na ito ay meron na naman tayong natanggap. Napakaganda nito. Ito ay na-decode ko noon pero very partially kasi hindi ko nakita yung surroundings. Ngayon ay meron tayong naidagdag na signs dito. Okay, so ito ay number 9 kung tingnan siya ng harap, pero kung dito ka nakatingin sa norte, yan ay number 6. Okay, ang meaning ng number 6 na narito sa aking treasure code books, ang number 6 ay nangahulugan na treasure around. Kaya siya nagaganyan kasi ikot ka ganyan. So ibig sabihin itong portion ng 6 na nagaganyan, itong dito, ito yung kanyang pointer. Pero kapag number 6 ay pwede rin siya na treasure under or treasure inside. Okay, bakit ko nasabi yan? Atin muna tingnan ang isang picture nito. Ito yung nasa unahan niya. Meron siyang mahabang lines. Tatlo ito. Mayroon pang bilog na dito sa unahan. Okay, so malapit lang dito ang item. Itong mga dash ay distances ito. So pwedeng ang item ay nasa 2 meters lang ang layo. Pwedeng dalawa kasi ang direksyon na binigay niya. Itong dalawang linya dito, ito ay direksyon na papunta rito. While itong dalawa naman dito, ito ay naka-align sa bilog. Kaya malaking tsansa na itong bilog ang ating reference para mag-align tayo ng linya. So dalawang linya, pwedeng 2 meters, pwedeng 10 meters ang layo. Okay, balikan natin yan mamaya. Atin muna balikan ang nauna natin na picture. Okay, ito. Ang number 9 ay nagsasabi na treasure nearby. Ngayon, kung pagbasihan natin ang compass at relo, ito'y ginagamit ng mga Hapon sa pagbaon ng kanilang ginto, ang compass at relo. Okay, kapag hindi nila dala ang compass, ay relo ang kanilang ginagamit. Kaya sa compass, ang makikita natin ay 4 na direksyon. Ang alas 12 dyan, yan ang norte. So north yan. While ang alas 9 ay west. So alam nyo na mga katiyats, nandyan sa west palagi. At alas 3 ay east. Kaya ang mga number 3 na sinasabi ko na parang puso, nakaganyan, karugtong ng puso, karamihan yan ay nasa east kasi siya ay number 3 sa code ng compass at relo. East siya. Ngayon ang alas 6 ay south. Ngayon alam na natin yan mga katiyats, alas 12, alas 6, alas 9, alas 3. So itong ating alas 9 na nakalagay dito,
yan ay papuntang west. Ito ay two-way decoding kasi mamaya puntahan natin ang ibang nagtuturo ng sign kung nasaan. So west muna tayo. Yan ang pinakauna natin na puntahan. Kasi itong kanyang ano din, kung tingnan natin itong gaganyan siya, ay papunta yan ng west yan. Kung hindi man west, yan ay southwest kasi naka-slant na siya ng ganyan. At sa dulo niyan ay gaganyan yan. Kaya southwest or west ang puntahan, pero sa relo talagang west yan ang number 9. Okay, so ano bang distansya niyan? Pwedeng makita natin ang distansya dito sa mga guhit. 1, 2, 3 and 4 and 5. Tingnan nga natin sa close-up to. Ilan guhit to? 3 lang pala ang visible dito. Itong isa dito, this can be nature. At ito naman ay okay, medyo malalim din siya. So pwedeng kasama yan. So 3 guhit. Balikan natin. 3 guhit lang pala dito sa bato. So 1, 2. Ganyan lang pala yan. Pero kung tingnan natin dyan, medyo marami. Sa close-up, iba. Okay, so 3 meters going west. So punta tayo ng west in 3 meters. Tisdig tayo. Magandang distansya yan ng west. Ito hinukay nyo pala dito sa baba. Pwedeng diyan din. Kasi treasure under, treasure inside din ang 9. Okay, so kung wala kayong nakita dito mga katiyets, ito na portion na nahukay nyo na ay subukan nyo itong west, going west 3 meters distance galing sa bato na ito. Okay, ano pa bang ibang kahulugan yan? Ito yung ating number 1 na analysis dyan. Treasure in the west 3 meters. So number 1. Number 2 ay nakuha nyo na ito. Yan, tama din yan. Treasure under. At ang isa dyan ay kung malaki ang bato na yan ay treasure inside the rock. Pero palagay ko manipis lang ang bato kaya marker lang yan. Ngayon, puntahan natin ang ito na sign. Ito ang pangalawang magtuturo sa atin ng ating puntahan. Okay, kung wala man doon sa west, ito yan mga katiyets. Ang pangalawang marker nasa likod noong number 9. Okay, ang number 9 ay dito yung banda. Ang sabi ng number 9 ay go around, look around, treasure nearby. Malapit lang ang treasure. So 9, nakaganyan yan. So go around, nakaganyan yan siya. Katulad din yan ng number 6. Ang number 6, ganun din, treasure around, go around, ganyan. Kaya pag ikot natin, ito ang makikita natin sa unahan. So para sa akin ay ito ang pinaka the best. Ito inikot na pabilog at naka-align siya sa dalawang guhit. Okay, ang dalawang guhit ay pwedeng hindi yan papunta rito. Kasi narito ang kanyang reference marker. So yan ay papunta sa banda rito. Itong dalawa kasi dito, pangalawa ko na ito kasi parang ano lang siya, nature itong dalawa. At hindi siya tumama sa alignment nitong bilog. Kaya hindi muna natin yan tingnan, pangatlo na yan. Dito muna tayo sa dalawang guhit na man-made. Magkapareho kasi ang haba nito, merong tool mark. At align siya dito sa bilog dito. Kaya punta tayo ng southeast. Ito ay southeast sa layo na dalawa. Unang test dig is 2 meters. Pangalawang test dig ay tingnan natin na 5 meters each.
Kada linya ay 5 meters, so meron tayong 10 meters malayo. So ganyan talaga magbaon ng hapon. Merong mga malalayo sa marker, merong malapit. Kaya ang pagbasihan natin dyan ay itong mga marka niya. Okay, so ayon dito sa marker na ito, southeast ang ating puntahan in 2 meters and 10 meters tisdig. Okay, ngayon itong dalawa dito, ito ay sa tingin ko natural ito kasi napaka smooth ng pagkagawa niya. Ito rin ay smooth. Dapat kasi yung ganito, may parang itong tool mark. May tool mark ang pag-carve. Ibig sabihin may marka ng mga chisel. Hindi smooth kundi rough ang man-made na mga marker. Katulad nito, ito ay pwedeng man-made yan kasi yan, may tool mark siya. Okay, ngayon dito sa dalawang ito, alin ba ang pagpilian natin? So para sa akin ito ang magandang sundan kasi malaki siya, malalim at ayan, parang may ulo siya. So dito, tunnel ito. Tunnel entrance in 5 meters. So 5 meters. Okay, pwede tayo dito. At pwede rin sundan itong kung kasama ito sa design parang matayan, papunta siya ng west. So given sa B, 5 meters. So go 5 meters west. Katulad ito ng direksyon nung dito natin, yung number 1. West ito. Kaya malaki ang chance na nasa west talaga. Kasi ang mga countersign ay isa lang ang tinuturo na lugar niyan. Katulad nung number 9, dito yung number 9 banda, supporting ito na marker. Kung tingnan natin dito sa picture, nandito siya sa likuran, kaya supporting marker siya ng number 9 at nagsabi din siya na west in 5 meters. Okay, so ibang analysis ay dahil may bilog dito ay pwede nyo ring tingnan ang likod niyan. Okay, sa layo na 3 to 5 meters itong banda rito kasi parang creek yan. Alayin nyo lang din ito ang direksyon nitong mga linya, itong dalawang linya, alayin nyo yan, i-target nyo doon. Ayan. So dito banda sa itaas, tingnan nyo rin dyan kung anong meron na marka. Kapag merong bato na may countersign, pwedeng maghugay kayo doon sa baba ng bato. Okay, so yan lang aking partial analysis sa inyong nakitang treasure marker na napakaganda nito. Number 9, west. Ang west ay metal element, so napakaraming chance na nasa west ang item. Okay, so ako'y magpaalam na mga ka-TH. Good luck sa inyong proyekto dyan at ingat kayong lahat. Perfect.